nalulungkot din ako sa mga pangyayari. Mga kongresista, bakit naman kayo blind loyalty, mali na ang nangyayari, sunod-sunuran pa rin kayo. Nasa inyo na po solusyon, mga kongresistang mahal. Dahil kung papalitan nyo na ang inyong speaker, baka matigil na itong pagkawatak-watak natin. Hindi po kayo nanalo dahil kay speaker. Bakit ngayon parang tinataya nyo pati ang inyong mga karera sa politika kay speaker? Hindi po siya magiging prime minister kahit anong pangako niya sa inyo. Hindi po uubra yan. Magkakaroon muna ng kaguluhan bago matuluyan. Wala nang mas mapalad sa mundo sa pamilya ko. Binigyan kami ng ikalawang pagkakataon. Hulog ng langit yan, galing sa Diyos yan. Bakit sasayangin sa ganitong pamamaraan? Na sinusuhulan yung tao, sinasamantala ang kamangmangan, nililin lang. Hindi naman namin gawain to. Hindi naman gawaing Marcos ito. Meron pa siyang isa pang statement dito, attorney. Sabi niya, "Indeed, I am the President's sister. I am also a senator whose bounden duty is to protect and defend the Constitution and the Republic. I am also a mother. So like you, we have a stake in the future through our children. And let's not forget, I am the daughter of Ferdinand Edralin Marcos. I am her firstborn, and I will never allow the Marcos administration to be used once again to besmirch his name and ruin his legacy." Sabi pa, dagdag, pinakahuli. "This is no mere family squabble. We're talking about the Republic and the Constitution, the heart and soul of democracy here in our country. Kung sino man ang nagsisimula niyan, kamag-anak ko man o hindi, talagang tututulan ko." Paging, Mr. Speaker, kailangan sumagot kay Presidential Insan. Kinakailangan sagutin at kinakailangan pakinggan ang sinasabi ng mas matandang insan. Alam mo talaga, Mr. Speaker, ano ba naman, anong naisip mo? Kabuti-buti ng mga pangyayari sa Pilipinas bago ka naging, sabi nga ng isa, tambaluslos. Wag, Mr. Speaker, ibalik natin sa dati. Pwede pang masalba yan. Hindi pa tayo nakakarating sa point of no return. Dahil sa Inday Sara naman, walang sinasabing masama kay PBBM. Ang utos nga sa akin palagi, wag mong aatakihin si PBBM. At kung paniniwala naman tayo sa mga malalapit din kay Presidente, ang utos niya naman ay protect Sara Duterte. Baka naman pati yan, ikamumukmuk mo at gusto mo talaga magbanatan na sila na tuluyang maghiwala. Wag naman po. Alam nyo talagang, galing kasi ako dyan sa Kongreso, kaya nalulungkot din ako sa mga pangyayari. Mga kongresista, bakit naman kayo blind loyalty, mali na ang nangyayari, sunod-sunuran pa rin kayo. Siguro naman narinig nyo na rin ang sinabi ng Presidente. Sinabi rin niyang minsan, itigil na yan. Nagsalita na naman siya ng parang 2 beses na parang wala na mangyayari dyan. Pero ayan, tuloy-tuloy pa rin. Bakit nyo naman sinusuporta ng Speaker na sumusuway na sa Presidente? Hindi naman po siya lang ang pwedeng maging Speaker dyan. Maghanap na kayo sa inyong hanay kung sinong maipapalit na isusulong ang agenda ng Administrasyong Marcos na hindi naman magiging dahilan para tayo maging watak-watak. Para naman kayo mga bata dyan na walang sariling paninindigan, kayong mga binoto ng inyong mga constituents sa inyong distrito, karamihan sa inyo, ang asawa ninyo ay mayor din or gobernador. Hawak na hawak ninyo mga lugar ninyo. Wala kayong utang na loob kahit kanino man. So kung sa tingin nyo mali nang nangyayari, dahil eto na nga, maanghang nang salita ng presidential cousin laban sa kanyang cousin, dapat gumalaw na kayo. Nasa inyo na po solusyon, mga kongresistang mahal. Dahil kung papalitan nyo na ang inyong speaker, baka matigil na itong pagkawatak-watak natin. Alam mo, masakit din yung mga, pag nakikita ko, yung mga kaibigan ko na loyal kay speaker. Naku, ano ba naman kayo? Tumingin kayo sa salamin. Kasama ba yan sa sinumpaan nyo sa kantukulan na isulong ang pagiging watak-watak ng bansa? Naku, hindi po yan makakalimutan ng ating mga botante dahil malapit-lapit na rin ang 2025 elections. Hindi po kayo nanalo dahil kay speaker. Bakit ngayon parang tinataya nyo pati ang inyong mga karera sa politika kay speaker? Hindi po siya magiging prime minister kahit anong pangako niya sa inyo. Hindi po uubra yan. Magkakaroon muna ng kaguluhan bago matuluyan dahil hindi katanggap-tanggap na karamihan ng pirma
ay dahil naibili at ito ay lininlang na ito'y kapalit ng ayuda. Hindi nyo po siya kailangan din para manalo muli. Kaya lang, kapag patuloy ang inyong suporta at kung magkakasurvey ngayong moment na ito, malalaman nyo po talagang kinasusuklaman na ang speaker dahil ayaw natin sa tao na nagiging dahilan ng pagkawatak-watak. Nothing personal, Mr. Speaker. I like you as a person. Nagugulat nga ako bakit ganito mga pangyayari. Hindi ko talaga akalain that you will be this divisive. Wag naman po, akala ko, gusto nyo rin magtagumpay ang administrasyon ng inyong pinsan at nang malinis ang pangalan ng Marcos. Kaya nga ako, I'm hoping na sinuportahan ko ang buhay ng Marcos dahil meron talagang pagkakataon para bawiin ang nangyari sa nakalipas. Pero habang ganito po mga pangyayari, hindi po yan makakamit.